Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Sino po nagagalak na nandito po siya muli sa bahay-sambahan ng Panginoon? Magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Nasa pag-aaral po tayo ng our identity in Christ, which is very important dahil marami pong mga tao ngayon, confused po sila sa kanilang identity. Yung iba nga ho, hindi nila alam kung papasok sila sa pambabae o panglalaking CR. Nalilito po sila sa kanilang identity. But as Christians, we need to know, napakarami pong mga katangian na bilang mga anak ng Diyos ay makita ho natin. At ang pinaka-importanting na pag-aralan po natin ay yung una, yung I am a child of God. Hindi lang, the greatest blessing of all, hindi lang po yung saved tayo. Because kung save ka lang, papasok ka ng langit, kamukha mo lang po yung mga ibang nilalang doon, katulad ng mga angels, mga seraphim, mga cherubim, or iba pang mga nilalang. Pero hindi sila anak ng Diyos. Ito po ang pinakamaganda. Nung tinanggap po natin ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas, binigyan po tayong karapatang maging anak ng Diyos. Amen. At yung pangalawa po na napag-aralan po natin, dahil tayo po yung mga anak ng Diyos, tayo po ay citizens of heaven. Amen. Hindi lang tayo Filipino citizen, citizens of heaven, dual citizen. Yung iba po, tatlo, senior citizen. No? But ngayon po, pag-aaralan po natin is I am a new creation. Tayo po yung mga bagong nilalang na. Tayo po yung bagong nilalang na dahil po sa resurrection power ng ating Panginoon. And today we are celebrating Resurrection Sunday. It is not Easter Sunday. Wala pong kinalaman po ang kuneho o yung rabbit sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Lalo na po yung mga Easter eggs. Those are pagan practice. Those are demonic. I don't know bakit yung ibang mga sinasabi nilang Kristiyano, hanggang ngayon, nagbabatian po sila ng Happy Easter. Ang Easter po came from the word Ishtar, the goddess of sex and fertility. And kaya nga po yan po ay sinasamba din po nila, yung sun goddess po ang araw po sa East na ang tawag ko dito, nag-rise po, no? Sunrise po. Kaya nga po marami pong noon po, nagsa-sunrise service din po tayo, nabuksan po tayo sa katotohanan yan. Wala pong Easter. Ang Easter po na wala po sa Bible, na itala lang po yan sa Old King James, na sa Book of Acts, na minsan lang nabanggit Easter, pero actually, ang original word po doon is Passover. Kaya nga po nagkaroon ng New King James, tinanggal po yung Easter. But anyway, napakahalaga po ng pagkabuhay maguli ng Panginoon because without Christ resurrecting from the dead, kung di po siya nabuhay maguli, sayang ang pag-upo nyo dito ngayon. Sayang. Ang sabi po ng 1 Corinthians 15, 17, 19, basahin muna po natin ito. Pwede ho ba nating ipakita? 1 Corinthians 15, 17, 19, yung kalupa niya inabing. Praise the Lord. Atine. Anyway, ang sinasabi po dyan sa 1 Corinthians 15, 17, if Christ has not been raised, your faith is useless. And all those who died for Christ are lost. Wala pong kwenta. And kung ang hope lang po daw natin is dito lang sa lupang ito, we are the most, pinakakawawa sa buong mundo. Ito po ang sinasabi po ng 1 Corinthians na dapat ipapakita ho natin. I don't know, baka meron ho tayong technical problem sa atin hong multimedia. But you can check your Bible. Kung hindi po nabuhay maguli si Kristo, wala pong kwenta ang ating pag-attend. Wala din pong kwenta ang aking pag-preach po dito. Yung pagtitiis yung pong
pakikinig po sa amin, walang kwenta. At tayo daw po ang pinakakawawa. Pero hindi tayo kawawa. Bakit po? Buhay ang ating Panginoon. Jesus is alive. Kaya nga po, we have a living hope. Buhay po ang ating Panginoon. Amen. Nung mabiyay Kristo, tringalwaki kayo, lupa kayong Biyernes Santo. No. Ngayon po, no, pero hindi ko na po babasahin. Na-explain ko na po sa inyo. Basahin nyo na lang po. Kaya nga po, kung tutuusin po, ang kawawa po talaga yung wala kay Kristo. All other religions in this world, kung wala po si Kristo sa kanilang buhay, pinakakawawa daw po sila. Ito po ang sinabi ng Bible. Kaya tayo po hindi kawawa dahil alam po natin, nag-iisa lang ang buhay na Panginoon, nag-iisa lang ang buhay na tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga kapatid, hindi sayang yung pagbangon mo ng maaga ngayon. Buhay ang Diyos. Na kahit anong problema mo, bibigyan niya ng solusyon ng Panginoon. Magtiwala ka lang. Amen. So because of the resurrecting power of Jesus Christ, tayo po'y binigyan ng, tayo po'y binago. Kaya nga po tayo ay new creation. At basahin ko muna po dito po sa 2 Corinthians 5:17. Sabi po dito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. As we celebrate, Lord, yung pong resurrection mo, Panginoon, your victory over sin and death. Let your name be glorified as we continue to worship you by receiving your word. Holy Spirit, we allow you to move to each and every individual. Punuin mo po kami ng iyong pag-ibig, ng iyong kapayapaan at ng iyong kagalakan. Help us to understand your word, O God, especially as a new creation. Kung paano po kami mabuhay ng mga bagong nilalang na. And as we receive and believe your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people today. Maging yung mga nasa online. Salamat po, Panginoon. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Hallelujah. Ang ibig sabihin po ng if anyone is in Christ, yun po kung sino mang tumanggap na kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, siya ay bagong nilalang na. Lahat ng mga lumang bagay ay wala na. Sabi diyan, mga bagong bagay na ang nasa atin po. At maganda rin po ang pagkaka-translate sa sa NLT, same verse po. This means that anyone who belongs to Christ, ang sabi po diyan, has become a new person. Sabihin niyo po, new person. Bagong tao na po siya. The old life is gone and a new life has begun. Ito po ang pag-aaralan po natin na kung saan tayo po'y naging bagong nilalang, new person ho tayo because of the resurrecting power of Jesus Christ. And you know, yung pong resurrection po is more important than Christmas Day. Kasi po nakasulat Kahit po meron pong Christmas at pinanganak si Kristo, kung hindi siya nabuhay maguli, wala pong kwenta ang ating pananampalataya. Ang sabi po ng nakasulat sa 2 Corinthians. And that is why we need to celebrate more yung pagkabuhay maguli po ng ating Panginoon. And this is so powerful. It is more powerful when God created heavens and the earth. Because during the time when God created the heavens and the earth, wala pong kumokontra. Wala pang Satanas, wala pang mga demonyo. But when Christ died, lahat po ng puwersa ng impyerno nasa libingan po ni Kristo, nagbabantay
At ayaw po nilang mabuhay mag-uli si Kristo. But alam po natin, on the third day, Sunday, yung pong power po pumasok sa katawan ni Kristo at nagtalsikan ang mga kampon ng demonyo. Matagumpay po siyang nabuhay mag-uli mula po sa kamatayan upang bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. At maging bagong nilang po tayo. Now, yung pong new creation, the phrase new creation sa Greek po is kainethesis. Ewan ko po, I'm not sure about kung paano po talagang i-pronounce. So anyway, it emphasizes a radical change, not just an improvement or a patch up of the old self. So yung pagiging new creation, hindi lang po yung God just made you a better person. No. This is a radical change. Sabi po siya, it's a new beginning, a fresh start, as if something entirely new has been created. Ito po yung new creation. Talagang bago na ho tayo. Now, to understand more about new creation, mag-start na po ako sa point number 1 po natin. So what does it mean that we are new creation? It means that, number 1, our dead spirit came alive. Our dead spirit came alive. Now, to understand new creation, we need to go back to the old creation, kung paano po ginawa po ng Diyos ang tao. Sa Genesis chapter 2, verse 7, then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. Now, ang kamangha-mangha po dito, madalas ang alam po natin, ginawa po tayo ng Diyos out of sa putik or clay. Pero sabi po diyan, dust, alabok. And this is so hard, paano mo siyang i-form kung hindi mo gagawin putik or clay. Pero mag-stick po tayo sa Word of God. Sabi po diyan, dust. Ganito po, wala po kayong posible kung paano pong ginawa po ng Lord. No, from dust, ang ating buong katawan, the respiratory system, digestive system, ang ating puso, yung skeletal system po natin, muscles, brain, everything po sa atin. And then para magkaroon po ng buhay yan, ang sabi po diyan, hiningahan po ng Diyos, kapangpangan po kasi, no? No, ng kanyang hininga ang tao at ang tao po ay naging buhay na nilalang, a living person. Then nung nabuhay po si Adan, ang sabi po ng Lord, kinuman po niya na pwede niyang kainin ang lahat ng mga prutas sa buong garden except for the tree of knowledge of good and evil. Nasa Genesis chapter 2, 16, 17 po yan. And the Lord God commanded the man, saying, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day, sabi niyo po, in the day. Sa araw mismong yon, in the day that you eat of it, you shall surely die. Well, alam po natin ang kwento ng Genesis. Natukso si Eva at tinukso rin niya si Adan. Kinain po nila. Physically, hindi po sila namatay. Ano po ang sinasabi po ng Diyos na namatay po sila? Spiritual po. Then of course, because dead ang spirit, naapektuhan ang physical. So in that day po, namatay po ang espiritu ng tao. Alam niyo po, at nakita po nila, hubad sila, hindi hubad, nagulat sila. Hindi naman sila bulag. Sabi ng Bible, they were naked, but they felt no shame sa bawat isa. But I do believe, hindi po naglalakad si Adan at Eva sa garden. Can you imagine, full-grown men po sila, pero wala pang 1-year-old. Kamangha-mangha po ito. Kaya po yung nagsasabing,
6,000 years old pa lang ang mundo, imposible daw po kasi sabi ng mga scientists, mga billions, millions, hindi po totoo yun. Because when God created yung siguro mukhang millions of years ang mundo, just like Adam, hindi po nag-create po ang Lord ng itlog para magkaroon ng manok. Manok po siya. Kaya yung problema niyo kung ano ang nauna, itlog o manok, nauna po ang manok. No. Hindi po, let there be egg. Chicken po kagad po yan. Kaya si Adan po, hindi po siya, mukha po siyang 20 years old, pero wala pa siyang 1 year old. And hindi po sila, I do believe, hindi po sila naglalakad ng 20-year-old full-grown man at full-grown woman. Lakad-lakad lalang sa Lord. No, ang sabi po ng Bible, we were created after the image and likeness of Christ. Hindi lang po ito sa physical, kasi po yung mga angels, kamukha na po natin sila sa physical, sa shape. But it is more about the righteousness and the holiness and the glory of God. Sila po yung nag-iilaw. Ang glory po, one of the meanings of glory in the Bible is light. No, illuminance. So nag-i-illuminate po sila. Just like the angels, they have a different glory. Nagliliwanag po sila. If you remember, nung nag-resurrect po si Kristo, nagliliwanag po yung dalawang angels. Especially po, during the day of Christmas, yung angel nagpakita sa mga pastol, sa mga shepherds, biglang nagliwanag po sa fields. At tayo rin po, merong liwanag. At ang tao po noon, meron siyang liwanag. Hindi po sila naglalakad na nakikitang hubad po sila. Dahil sa liwanag po nila, hindi nila nakikitang hubad po sila. Yung glory po ng Panginoon yon. But when they sinned because they ate yung pong forbidden fruit, ang sabi po ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory. Bumagsak po yung glory at nakita po nila, hubad po sila. At ito po ang restore po ni Kristo sa atin. Nung tinanggap po natin si Kristo na buhay maguli ang ating espiritu at nagliwanag po tayo muli. Kaya tinawag po tayo ng Bible, sabi ng ating Panginoon, you are the light of this world. In the spirit realm, makikita po natin ang ating sarili, nagliliwanag po tayo. At yan po ang ating ilaw. At pwede po yang mapundi. Pwede po yang mamatay. Kaya nga po dun sa Revelation chapter 2, awaken what is about to die. Dahil yung church pong ito, nakausap po ng Panginoon, yung kanilang ilaw namamatay na. Because they were complacent Christians. Kaya nga, this is very important, no? So tayo po ay binana po natin ang sinful nature at tayo po ay dead in the spirit. So to be spiritually dead means to be separated from God. Pinalayas po ng Diyos si Adan at Eva because sin and holiness ay hindi po pwedeng magsama. Sin and holiness ay hindi po pwedeng magsama. Sa Ephesians 2:4-5, ang sabi ho dito, but God is so rich in mercy and He loved us so much that even though we were dead because of our sins, patay daw ho tayo, pwedeng monitorin. Medyo malawot yung monitor ka rin. So sabi ho dito, we were dead because of our sins. Patay ho tayo. Ang kausap po dito, Paul dito, buhay po sila physically, pero patay sila, sabi po dito, because of their sins. Kasama ho tayo dito. He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. Ganon din po sa Colossians 2:13. You were dead because of your sins. Patay ho tayo, hiwalay sa Diyos. Dahil po sa ating mga kasalanan. And because your sinful nature was not yet cut away, then God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. Alam niyo po, tayo po ay
nung pinanganak ho tayo, ang tao po nung pinanganak, spirit, soul, and body na siya. Nung nasa sinapupunan na siya, spirit, soul, and body na siya. Kaya nga po si John the Baptist on his 6th month po sa kanyang, sa sinapupunan ni Elizabeth, nabaptize na po siya ng Holy Spirit. Ang spirit po sa Greek is pneuma. Ang ibig sabihin po is life, breath, wind, or air. Yan po ibig sabihin po ng spirit. Kasi po, without the spirit, patay ka. So pinanganak ho tayo may espiritu, kaya lang, tinatawag pong spiritually dead because it is separated from God. So meron ho tayong kaya nga po tayo kailangan nating ma-born again yung espiritu po natin kailangan maipanganak muli. Na-explain na po yan during our first and second topic. No, po paano tayo ma-born again nung tinanggap po natin ng Lord na buhay mag-uli ang ating espiritu dahil na-i-connecta muli sa source of life, walang iba kundi ang Diyos. Sa pamamagitan po ni Kristo. Amen. I hope na nakukuha niyo po ito. Medyo doctrinal po ito, but it is not really hard to understand. Basta't gising lang po kayo at nakikinig, maunawaan niyo po. Amen. And then, during the time of Christ, nung nag-resurrect po siya, hiningahan din po niya ang kanyang mga disciples. He breathed His breath sa kanyang mga disciples upang sila ay mabuhay sa kanilang espiritu. Nasa John 20, 21, 22 po ito. Again, He said, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I am sending you." Then He breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Noon po, akala ko po, sabi ko, medyo nalilito po ako dito kasi sabi ng Lord, wait for the Holy Spirit na para kayo ay magkaroon ng power, mabaptize kayo. But this is not, ang verse pong yan, it's not about baptism in the Holy Spirit. It is about, sabi diyan, He breathed, ang sabi po ng Panginoon, He breathed on them. No, I do believe hindi po ito binlow na po. Hindi po siya ganyan. Kasi po, hindi po breathe po yun. That is, blow. Para pong blow the candle. Di ho ba? Hindi naman breathe the candle. So, He breathed upon them, I do believe, one by one. Para po sila ay mabuhay sa Espiritu. Na born again po sila. So, tayo rin po, paano tayo na born again? Nung tinanggap natin si Kristo. Pumasok yung breath. Pumasok yung life, yung wind, yung air, yung pneuma, the Holy Spirit sa atin. Makita po natin yan sa Ephesians chapter 1, 13-14. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, ang sabi po dito, you were marked in Him with a seal. Minarkahan na kayo at sinelyuhan kayo the promised Holy Spirit. When you believe. Nung nanampalataya ka kay Kristo, minarkahan ka na ng banal na Espiritu. Ito po yung promise ng Lord, the Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Ang Espiritong nasa atin po, yan po ay selyo sa atin, guaranteeing our redemption sa pagdating ni Kristo. Yung fullness ng ating salvation, pagdating po ni Kristo. Who is a deposit. Alam niyo po ngayon po, deposit lang po yan. Sa atin pong mundo, ilang percent po ang kapag ikaw ay nagde-deposit sa isang bagay na binibili mo? Kadalasan, ilang percent po? 10%. Can you imagine, kapag tayo nasa glorified body na, hindi na po siya deposit ng Holy Spirit. Full payment na po siya. The fullness of God. Mananahan po sa atin. Praise the Lord. Ako po excited na akong dumating po ang Lord. Ay ako balo kaya kayo. No? So our dead spirit came alive by the Holy Spirit when we received Jesus as Lord and Savior of our lives. Number 2, what does it mean
that we are new creation, it means that our old life is gone. Our old life is gone. Yung pong old sinful nature po natin, yung our old sinful selves po natin have passed away. At binago po ng Lord. Kaya nga po, this is spiritual, no? Hindi po ito yung physical na wala na po yung lumang physical mo, but it is spiritual. Dito po sa Romans 6:4-11, para mas maunawaan po natin ang sinasabi ko po sa inyo. Medyo mahaba lang po ito. Sabi ho dito, for we died and we were buried with Christ by baptism. Tignan niyo po ito, we died. Kailan ho tayo namatay? We were buried with Christ by baptism. Namatay ho tayong kasama ni Kristo sa krus. No, this is so profound. It is so mysterious. We can never completely understand this with our finite mind, because in the Spirit it's so infinite. God is so infinite in wisdom. But sabi po dyan, we died and we were buried with Christ by baptism. Kaya nga po, nung na-water baptize po kayo, tayo ho, inilubog po tayo, symbolizing that our old self is already buried. Inilibing na, patay na. At nung umahon po tayo, ito na po yung new creation, new person. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Since we have been united with Him in His death, sabi po dyan, united in Him with His death, we will also be raised to life, ang sabi dyan, as He was. Verse 6, we know that our old sinful selves were crucified with Christ. Yung lumang pagkatao po natin, kasamang napako ni Kristo. Ipinako ni Kristo ang lumang pagkatao po natin, yung kasalanan po natin, so that sin might lose its power in our lives. So wala na pong kapangyarihan ng kasalanan po sa atin. We are no longer slaves to sin. Kaya nga po, tayo pong mga Kristiyano, hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Wala na pong kapangyarihan ng kasalanan po sa atin. At marahil nagkakasala pa ho tayo. Pero, hindi na po tayo gumagawa ng karumal-dumal na kasalanan. At hindi na po natin sinasadya. It is no longer intentional, deliberate po ang ating paggawa ng kasalanan. We no longer enjoy sin. In fact, kapag nagkasala ka, nakoconvict ka, nalulungkot ka. Because the Holy Spirit within you is being grieved. It saddens the Holy Spirit kapag nagkakasala po tayo. Kaya humihingi po tayo ng tawad. Katulad po ng sinabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and purify us, cleanse us from all impurities, wickedness po natin. And that is why, kung hanggang ngayon, kapatid, sinasabi mong, Lord, hindi ko po mapigilan ang aking sarili sa paggawa ng kasalanan na ito. You need to be born again. Ang mga tunay na born again, hindi na sila kontrolado ng kasalanan. Amen. Ang sabi po ng Panginoon, even si Paul, you are slaves to the one you obey. If you obey sin, you are a slave to sin that leads to death. But if you obey God, it leads to righteousness, and the result is eternal life. Nasa Romans chapter 6 po yan. And that is why this is very important po sa atin. Verse 7, for when we died with Christ, we were set free from the power of sin. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan. No, pwera lang kapag binubuhay mo muli ang iyong lumang pagkatao. And since we died with Christ, we know we will also live with Him. We are sure of this, ang sabi po ni Paul, because Christ was raised from the dead, and He will never die again. Excuse po. Jesus' name.
Death no longer has any power over him. When he died once to break the power of sin. Kaya wala na pong kapangyarihan ng kasalanan po sa atin. Nasa sa atin na po kung sinusunod pa rin natin ang pita ng laman, ang kagustuhan ng ating katawan. Nasa sa atin na po yan. Kasi po, isa po sa bigay po na sa atin ng Holy Spirit is self-control. Sabihin niyo po, self-control. So kaya nga po mali, kapag nag-pray ka, Lord, kontrolin mo ako, hindi ko makontrol ang paggawa ko ng kasalanan to. That is wrong. God will never answer a prayer that is contradicting His word. Amen. Hindi ka pwedeng mag-pray na kontra sa salita ng Diyos. That is why when we pray according to His will, according to His word. Amen. Kaya nga, ang balik lang sa iyo ng Panginoon, anak, nasa iyo ang self-control. Kaya ka magkunwari. Agyo mong kontrolin. Kaya lang, masyado mong i-enjoy ang laman. Kaya nga po sabi po sa Galatians 5, walk in the Spirit. For the Spirit and the flesh are in conflict with each other. Lagi pong naglalaban yan. Ang Espiritu at saka po yung laman. So, and then ang sabi po dyan, but now that He lives for the glory of God. Verse 11, so you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Christ Jesus. So tayo po, kung talagang born again tayo, kung talagang new person tayo, kung new creation po tayo, hindi tayo dapat magpaalipin sa kasalanan. Amen. Ano pong sabi po ng Lord sa Matthew? Be perfect, for I am perfect. I do believe, alam nyo na po ito, na-explain na po ng kasama kong pastor ito. Hindi po ito perfect na hindi ka na nagkakamali, but you can be perfect in a situation na kailangan mong mamili sa tama at mali. Para po kanina, nagising ka, alang kape, na magbuwisit ka. Pero uling born again na kaya ka magbuwisit. Perfect ka. Andiyan kaya ka magkape. Nagdadrive ka kanina, papunta ng church. Baka marano natin magkatke ka. May petulan. Perfect na ka na naman. Baka maranon, kakatakay ng asawa mo. Kung balo, nung makatakay kayo, babae o lalaki. May petulan. Perfect ka kita sitwasyon na ito. Amen? So we can be perfect in any situation na mayroong mga challenges in life. Because we are no longer under the power of sin. You can choose what is right. Amen. Because the Holy Spirit is within us. And this is the same power that resurrected Christ from the dead. So Jesus has set us free from the power of sin. Do not go back to your old sinful ways. Huwag na po tayong bumalik sa old life po natin. Just like the Israelites. Sabi po sa Isaiah 43:18, forget the former things, do not dwell on the past. Well, hindi po lahat ng past po natin ay kinakalimutan po natin. Ang sinasabi ng Lord dito, yung past, old, sin mo, mga sinful ways mo, kalimutan mo yan. But during the time of, even in the time of mga Israelites na rinescue po ng Lord, dineliver ng Lord from the hand of the Egyptians, ang sabi ng Lord, ikwento nyo sa mga anak nyo kapu-apuhan from the generation to generation, yung ginawa kong mga milagro sa Egypt, kung paano ko hinati ang dagat. So sinasabi ng Lord, remember these things in the past na kumilos ang Diyos. So the things that we should remember in the past, yung pong mga past things, na mga good things na ginawa po ng Lord sa atin. Ako po lagi ko pong riniriminis sa aking sarili kung paano pong kumilos ang Diyos sa aking buhay. Especially po ngayon, 18 years and 4 months na po ako nagdadialysis. At ang dami ko na pong, last 2 weeks ago ay na-ICU po ako. 4 days po ako sa ICU. Muntik na po ako mamatay, 70-50 na lang po ang aking BP.
At sinalinan po ako kasi po dinugunan naman po ako ng 6 bags. At salamat po sa ating mga kabataan dito na nagbigay po ng kanilang mga dugo. Kaya nga po ngayon, feeling ko kabataan ako. Grabe talaga, over. Now, during the time po na nasa ICU po ako, pero hindi po talaga sa ICU kasi nung ina-ICU po ako, kahit po bagsak ang katawan ko nung narinig kong ICU po natin siya, sabi po sa misis ko, nagising po ako, "Hoy Aline, basikan ko ako." Tapos bagsak na naman po ako. Ida-diaper po natin siya. "Hoy, ako da-diaper, basikan na ako." Tapos bagsak na po katawan ko. Ayaw ko po. Pero buti lang po nag-provide ang Lord ng presidential room na kung saan po ay pwede po nandoon ang kanyang family at bisita, pero lahat ng gamit sa ICU nandoon po. Mas mahal lang sa ICU. Pero habang nandoon po ako 2 weeks ago, reminis ko po kung paano ako pinagaling ng Lord sa aking heart enlargement, lahat ng mga milagro, pinagaling ng Lord ang aking misis. Sabi ko, "Lord, buhay ka. At kung gusto mo pa akong mabuhay, Panginoon, makakalipas ako dito sa ICU ito." Kaya nga po yan, mabiya ko lalawing makanyan. Salamat po sa Lord, binuhay niya po ako. Pero during that time, napakasakit po ng aking pakiramdam. First time ko pong sabihin habang dinadialysis po akong, anak bisa, masakit anak bisa. Nandun po si Pastor Francis, lahat ng buong katawan ko masakit po kasi po meron po silang itinusok sa akin na dapat hindi nila itinusok. Dapat dripping po siya. Muntik na po akong mamatay sa sobrang sakit po. Pero may plano po ang Diyos. May plano po ang Diyos kaya niya ako binuhay. Isa po sa plano po niya ay mag-preach ako ng 7 o'clock para manermon sa inyo. Amen. Praise the Lord. God is good po. God is good. Praise the Lord. But we should not dwell on the past kung ano mo kung sasabihin nyo. Kasi po yung mga Israelites, ang sabi po nila, buti pa nung nasa Goshen tayo, merong pakwan, merong sibuyas, may isda, may karne, may bawang. Nagalit po ang Diyos. Nagpadala po siya ng pugo. 3 feet po ang kapal. Isipin niyo po yun. For mga ilan po, mga 2.5 million na Israelites. Pinakain po. Pero habang nasa throat po nila, yung pong matatakaw, masiba na nagre-reklamo, pinatay ng Diyos. Dahil sinasabi nila, buti pa nung nasa tayo. Kung kayo po'y Kristiyano, sinasabi niyong, mapa niyang ako born again, makainom ko pa. Kaya po may mga Kristiyanong ayaw pong mag-fully commit. Nag-a-attend lang pero ayaw nilang magkasiyo, ayaw nilang i-fully commit ang po nila kasi ayaw po nilang iwan ng bisyo. Lamaran kayo ng atsuko po ken. Kung bigla kayong atakihin, sayang po yung pag-attend nyo. Impyerno pa rin kayo because you are not fully surrendered to Jesus. Amen. Akala niyo kasi sabi nila, parang boring ang buhay Kristiyano. Lawin nyo po rin tunay Kristiyano, nung boring po yung beda po ngayon. Masarap po ang buhay Kristiyano. Masarap po yung wala kang dalang bigat na kasalanan, na wala kang guilt feelings. Masarap na yung alam mong tama ang ginagawa mo. Pero retang mahilig kayong barkada kaya kayo. Totamig kasakit kayo, ninong manyese kaya kayo. Ren barkada yo? Ikayong lamaran kayo? Hindi, pamilya. Kaya nais ng Lord maging masaya. Binuo po ng Lord ang pamilya para maging masaya tayo sa ating family. Amen. Ang pinaka masaya po sa buhay, number 1, yung meron kang tamang relasyon sa Diyos. Number 2, meron kang tamang relasyon sa iyong pamilya. Lalo na sa iyong asawa. Amen. Kaya nga po, huwag nyo nang balikan yung mapakanita, makainom ko, mapakanita, makasugal ko ba? Maging lamaran na ka na naman. O yung iba, ganito. Buhat nung naging born again ako, naulugi ang negosyo ko. Nawalan kami ng pera, nawalan kami. Alam niyo po, lilinis ka lang ng Diyos. Manghawakan ka sa kanyang pangako, mas maganda, ibabalik po ng Diyos, mas maganda ang plano ng Diyos.
higit pa sa dating buhay mo ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Dahil hindi siya sinungaling. So forget the former things. Forget your old ways, your old life. Do not dwell in the past. Philippians 3:13-14. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Referring po ito sa, kung babasahin niyo po itong buong chapter na ito sa mga unang verses, no? Sabi ni Paul, pinatulan niyo yung pagmamalaki ng ibang apostle. Are they Hebrews? Ako ay Hebrew of Hebrews, ay Pharisee of Pharisee, ay tribe of Benjamin, circumcised on the 8th day. Nag-aral ako kay Gamaliel. No, ang sabi po niya, and then ang sabi po niya, but one thing I do, forgetting what is behind and straining what is ahead. Kinakalimutan ko na yung dating buhay ko, na dating scholar ako ni Gamaliel, dati akong matalino, kinakalimutan ko na yon. Ang sabi po niya, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Jesus Christ. So ang bawat isa po sa atin, ngayong tayo new person, new creation po tayo, let us forget our old life. Let us press on toward the goal, the race marked out for us. Tapusin po natin ang karera ng buhay. Finishing is better than starting, ang sabi po ng Bible. And alam niyo po, hindi po ito pabilisan sa karera. Ito po ay patatagan kung paano mong tatapusin ang karera ng buhay sa kabila ng napakaraming pagsubok na dadaanan mo. Amen. Kaya nga po, forgetting what is behind, sabi po ni Paul, straining toward what is ahead. So forget about the past. Press on towards the goal God has entrusted to you with your new identity. Number 3, what does it mean that we are new creation? It means a new life has begun. Merong bagong panimula, bagong buhay, bagong panimula. Pero hindi po ito bagong Pilipinas. Amen. Pota balayo, politiko po inyo. Ulitin po natin muli yung 2 Corinthians 5:17. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Meron pong nagsimula. Something good has started in you. When you accepted the Lord Jesus as your personal Lord and Savior, merong something that has come to life. No, this is not, sabi nga kanina, this is not physical. It is spiritual. Yung pagbabago. Huwag niyo pong tignan yung nung na-born again kayo, tinignan niyo sa salamin ng sarili niyo. Kala kong bago na ako, pero parang dati ako. Kung payat ka o mataba ka, o marami kang tagyawat, nung na-born again ka, ganun ka pa rin. Pero as you walk with the Lord, as you mature in faith, alam niyo po, nagbabago din yung aura po natin. Nung dati kang mature, popogi na kayo ini. Lalago na kayo ini. Ale, kaya lang mature ka rin born again eh. Putang yung meto nga born again, sabihan na born again niya, mature ya pa mo rin. Kung nangan may, kapatid, born again ka talaga yan. Hindi po kasi nagre-reflect po yung glory po ng ating Panginoon. Andiyan mature kang may panganak. Huling may born again ka, nag-glow ka, gumaganda ka. Amen? Lawin niya po isipin niyo. No? May bigla lang rin aliwa. Kaya kami nga ganun makanya isipin mo, bayo pa ang born again yan. Praise the Lord. Meron ka, na-experience mo na po itong it is spiritual. Spiritually na-experience mo na yung peace, yung joy, yung comfort ng Lord, yung sense of hope. Dati wala ka ng pag-asa. Pero dahil buhay si Kristo, na buhay yung espiritu mo, kahit anong problema, merong pag-asa kay Kristo. At meron ka ng, anong tawag po dito, meron ka ng excitement for your newfound relationship with Christ. Excited ho ba kayo sa relasyon nyo kay Kristo? Masarap po yung meron kang tamang relasyon kay Kristo. Sa Romans 6:4, sabi dito,
We were therefore buried with Him through baptism into His death. Nabasa na po natin kanina ito. In order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a what? New life. Dahil po kay Kristo, meron tayong new life. A new person is born when Christ lives in you. Dito po sa Ephesians, sinabihan po ni Paul ang mga Ephesians na throw off, sabi po dyan, nabasahin po natin. Since we have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your old sinful nature and your former way of life. Teka muna, ito po yung church, born again po sila, Ephesian church. Pero sinabihan po sila ni Paul na throw off your old sinful nature and your former way of life. It is possible na born again ka na pero ang nabubuhay yung old nature mo. Siguro po nakita ni Paul na balitaan niya na yung mga church sa Ephesus ay nabubuhay muli sa laman. Kaya sabi niya, throw off your old sinful nature. And sino pong magto-throw off? Kasi po nung na-born again tayo, ang kumilos ang Banal na Espiritu. Pero ngayong born again ka na, ikaw na dapat ang kumilos. God has given you the power. God has given you the authority. The Holy Spirit is within you. He lives in you. He dwells in you. Kaya nga sabi ni Paul, throw off. Ikaw mismo, tanggalin mo na yung old sinful nature mo. Tanggalin mo rin yung former way of life mo, which is corrupted by lust and deception. Instead, ang sabi po dyan, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Magbago ka na sa iyong kaisipan. Hayaan mo yung Banal na Espiritu, baguhin niya ang iyong kaisipan. Be transformed by the renewing of your mind. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Ikaw ngayon ay new person na. And then sabi po dyan, put on your new nature. Ikaw mismo. Yung ipinasuot sa iyong new nature, the righteousness of Christ, yun ang lagi mong isuot. Ang sabi po ni Paul, yun ang lagi niyong isuot. Created to be like God, truly righteous and holy. So kung tayo po kung minsan nabubuhay maguli, yung iba po, kung minsan mahina po tayo sa laman, ringaliwa po kaya kayo, bato-bato sa langit, potang marano pula, milalakono po kayong pangatao da, may budnong manginis. Pero potang mabsin nila, na akit nga po may line. May line lamaran, talagang, alam niyo po, kung sa gutom lang, sino po sa inyo ang hindi pa nag-almusal katulad ko? Amen, no? Dito ang aliwa, may almusal na kayo na. Kasi milalako kayo mood po, tami papakabayi, pastor eh. Alam niyo po, para hindi kayo matanggal sa mood, nga kapag gutom kayo, learn to fast. Mag-fasting po kayo. Merita king amen, ha? Anyway, dito po sa Galatians 2:20, my old self, ito po yung I have been crucified with Christ. Maraming verses po yan, yung mga verse na binasa natin kanina, kasama natin namatay si Kristo. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live. Hindi na tayo dapat ang nabubuhay. Our old self. No? But Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ang tanong po ngayon, kapatid, kanino ka nabubuhay? Dapat mabuhay tayo para kay Kristo. Amen. Masarap po ang mabuhay para kay Kristo. Ako po nagpapasalamat sa Diyos. In-extend niya po ang buhay ko ngayon, 18 years nang in-extend. Daig ko pa si Hezekiah. Si Hezekiah, in-extend na law ng Diyos ang buhay niya, 15 years. Pero balo yun, yung 15 years na akong mag-dialysis. Bubulong yung Diablo. Aro, kalupay may Hezekiah kanya, matayin na kaya. Anya pong milagpas yung 15 years. Sabi ko yung Diablo, Oro, galing ko pa. Mat kumabaya pa hindi ako dahil yung pangako ng Lord, with long life will I satisfy you and show you my salvation. Amen. Yan po ang pangako ng Lord po sa atin. So the way to live a new life is through faith in Jesus. Mag-review na po tayo. I am a new creation. Ano po ibig sabihin? Our dead spirit came alive. Our old life is gone.
A new life has begun. Now, gusto ko pong ano po ito, no? Medyo mahaba pa po itong conclusion ko. Pangalawa, magbibalay karano ng pastor. Ali po. Medyo makabaya pa yun eh. Yung new life has begun. Merong nag-start. It must be completed. Hindi lang po ito nag-begun. It must be finished. It must be completed. Kailan po makukumpleto itong new life has begun? Dito po sa Philippians 3:7-11, but whatever gains to me, sabi po ni Paul, I now consider loss for the sake of Christ. Ano man yung pagkinabang sa akin, ito po yung sinasabi ko kanina, pinagmamalaki niya kung ano po yung mga qualifications po niya, kung gaano po katindi yung lumang pagkatao po niya. Sabi niya, whatever gains to me, I consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Ang sabi niya, binabalik ko, wala ko na yung lahat na dapat mapakinabangan ko pa sa dati kong buhay upang, dahil hindi ko may pagpalit yung surpassing worth, yung walang katulad na halaga na makilala ko lang si Kristo. Alam niyo po, ang pinakamahalaga sa lahat, yung makilala pa natin si Kristo. Sinasabi ni Paul ito during 40 years na po siyang nagmi-minister po dito. Pero gusto pa niyang makilala si Kristo. For whose sake I lost all things, sasabi po niya. I consider them garbage. Ang lahat ng mga dati kong pagkatao, sabi po niya, lahat ng meron ako, lahat ng katalinuhan ko, no, kung ano man po ako, kung ano man po kayo, summa cum laude man kayo, consistent honored student, may master's degree, doctorate degree, you can never gain Christ kung pinanghahawakan niyo po ang sarili niyong katalinuhan. Kaya sabi ni Paul, I consider them garbage. Ang garbage po sa Greek po dito is dung. D-U-N-G. Dumi ng tao. Yung lahat ng mga dati kong mga katalinuhan, dati kong pamumuhay, sabi ni Paul, itinuturing kong parang dumi ng tao. Sabi po na, that I may gain Christ. Hindi po natin dapat panghawakan ng sarili nating katalinuhan, ng dati nating pagkatao, mga dating prinsipyo po natin. Kung ikaw ay pinanganak man sa pamilyang mayaman, hindi mo dapat pinanghahawakan yan because you can never gain Christ. Kapag meron kang pinanghahawakan na iba, hindi mo lubusang makikilala si Kristo. Kaya problematic ka eh. Kapag may problema, na-stress ka. Because hindi mo talaga fully kilala si Kristo. You can only better understand yung pong lordship and holiness and righteousness, divinity of Christ, kung hindi mo pinanghahawakan ang sarili mong buhay at sarili mong katalinuhan. And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. We are righteous because of Jesus, on the basis of faith. And then sabi dito, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection. At yung resurrection power po yun, nasa atin po. Sinabi ni Paul ito, hindi ba niya kilala si Kristo? Kilala po niya. But there is power when you know Him more each day. Even po yung kanyang resurrection. Kailangan malaman po natin to know the power of His resurrection. Sabi ko nga sa inyo, there is more power in the day of resurrection of Christ, no, than in the day God created the heavens and the earth. Because sabi ko nga sa inyo, yung buong kampon ng impyerno, buong kampon ng kadiliman, nagbabantay sa bangkay ni Kristo. Pero hindi sila nagtagumpay. Kaya sabi ni Paul, I want to know Christ and to know the power of His resurrection. And participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Maging katulad ko siya sa kanyang kamatayan. Paano, ano sinasabi ni Paul dito? Because Christ has been obedient to the Father,
even obedient, no, even death on the cross, He was very obedient. And so somehow, ito po yung maganda rin po, sabi, and so somehow, attaining to the resurrection from the dead. Marami po sa atin, hindi natin naiisip to pero si Paul, ang sabi niya, nais kong maranasan yung resurrection from the dead. Ang sinasabi niya, nais kong maranasan yung new creation, yung glorified body. Ito po yung completion ng new creation. Yung ikaw at ako, kapatid, ay magkaroon ng new body, glorified body. Ang mga tao pong umakyat sa langit ngayon at yung mga taong nasa Sheol po ngayon, sa place of torment, ay mga kaluluwa, espiritu po yan. Pero, on the day of rapture, bubuuin po muli ng Diyos ang ating pagkatao. Spirit, soul, and body. Spirit, soul, and body. On the day of rapture. Saan po natin makikita yan? 1 Thessalonians 4:16 to 18. Pwede ho ba natin ipakita? 1 Thessalonians 4:16 to 18. For the Lord Himself will come down from heaven. Ito po yung rapture. Hindi po ito second coming. Magkaiba po yung rapture sa second coming. Ang second coming po, after po ng 7 years ng Great Tribulation. So sabi po diyan, with the loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Yung namatay kay Kristo, mabubuhay maguli. Yung kanilang mga nicho, mabubuhay, mabubuksan. In fact, nung nag-resurrect po si Kristo, ay nung namatay si Kristo, at nag-resurrect po siya pala, meron pong mga sample resurrection. Sa Matthew 27:52. Pwedeng natin pakita yung kagabi. Tapos balikan natin yan, no? Hold on to that verse. Praise the Lord. Sabi po dyan, and the tombs were broke open. The bodies of many holy people who had died were raised to life. And verse 53, itong mga tao pong ito, sabi dyan, they came out of the tombs. Nabuksan po yung mga nicho. After Jesus' resurrection. Pagkatapos pong nag-resurrect po ng Lord, nabuhay po itong mga Old Testament saints. And they went into the holy city and appeared to many people. Ngayon, i-resurrect din po tayo ng Lord kung mamamatay man tayo. Tuloy po natin yung pong sa rapture kanina. No, after that, we are still alive. Ang maulang mabuhay po namatay kay Kristo, tayo pong buhay pa kung mag-rapture po ngayon, who are still alive and are left will be caught up. Ito po yung rapture. Ibig sabihin po ng rapture, be caught up. No, together with them in the clouds. Bababa si Kristo in the clouds. Not on the earth, but in the clouds. Lilipad po tayo. No, and then, to meet the Lord in the air. Mababago po yung katawan po natin. Kung yung katawan mo po, nabubulok po yan, no? Matagyawat kami na po yan. Kung matanda ka na po ngayon, matanda na po tayo ngayon, babalik po tayo dun sa ating glorified body na 20 years old, katulad ni Adan at Eva. The original creation. Kaya ito po yung completion ng yung new person po natin. Glorified body. And so we will be with the Lord forever. Amen. Sino po excited sa rapture? Amen. Ang glorified body, katulad po ni Kristo, wala ng karamdaman, wala ng sakit. Amen. Ako po, excited po ako. I don't know about you. Kasi po talaga makakasawa ng dialysis. Balik-balik, lalo na po ngayon, naka 3 times po ako, kinakailangan po. Naka 3 times po, bukas po, may dialysis na naman po ako. Kaya nga po, excited ako sa glorified body. Kaya nga sabi ni Paul, and so somehow, attain the resurrection from the dead. Ma-attain ko yung mag-resurrect yung katawan ko. Meron ako, kasi po si Paul, marami siyang sugat, marami siyang pasa. Wala po ang kanyang mata, kaya gusto niya yung katawan niya mag-glorify din po. Kaya nung kapatid, nung kalbo ka, hindi na nakambok. Nung malakang ngipan niya, makumpleto lang pong pasibay. Magiging flawless po ang katawan po natin. Ito po yung new creation. This is the power of the resurrection of Christ. God will complete the new life He started with us on the day of resurrection
by giving us glorified bodies like Jesus. So ano po dapat natin gawin? As a new creation, let us live faithfully for Christ until He comes again. Amen? Sabihin mo po sa katabi mo, maging tapat ka lagi sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng Lord. Tayo po lahat ay tumayo.